Hi guys, this is Mr. AI Anime at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, Sakamoto Days Chapter 239. Gaya ng dati, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito dahil napakalaking tulong na yan sa ating channel. Bale, natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days kung saan nagsagupaan sina Shishiba at Gozo habang si Osaragi naman ang nakaharap ni Torres. Habang naglalaban sina Torres at Osaragi, sinamantala ito ni Shin upang iligtas si Atari na kanyang napagtagumpayan at kaagad na sumunod ang pagdating ni Amane at Toramaro sakay ng isang helicopter. Ngayon, atin ang simulang talakayin ng susunod na chapter ng Sakamoto Days at ito ay ang chapter 239. Nagsimula ang chapter kung saan sa itaas ni Shin ay naroon sina Amane at Toramaro sakay ng helicopter. Bakas sa mukha ni Amane ang pag-aalala at tinanong niya si Shin kung nasa maayos lang ba ang kalagayan ng lahat. Hindi inasahan ni Shin ang pagdating ni Amane at napatanong kung paano niya nalaman ang kanilang kinalalagyan. Samantalang naroon lang si Gozo malapit sa lugar at agad niyang napansin ang paglapit ng helicopter. Ipinaliwanag naman ni Toramaro na may kaguluhan ngayon sa loob ng JCC at binanggit niya na ang sanhi nito ay ang napakalakas na magkapatid mula sa Kai Academy na kasalukuyang nakakaharap ng magkapatid na Seba. Ipinabatid din ni Amane na sina Mafuyo at Nitsuki ay ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya, ngulit sinabi niyang ipapaliwanag na lang niya ang buong sitwasyon mamaya. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay mapasakay muna sa helicopter si Mr. Sakamoto kasama ang kanyang mag-ina. Biglang kumislap ang mga kuryente sa likuran ni Shin, senyales na nasa mismong likuran na niya si Gozo. Nakapuesto ito sa itaas ng bumagsak na sasakyan ni na Mr. Sakamoto. Sinabi ni Gozo na narinig niya ng malinaw ang bawat salitang pinag-uusapan nila at dahil doon ay sisiguraduhin niyang hindi niya hahayaang makalusot o makatakas ang sino man sa kanila. Bakas sa mukha ni Mrs. Sakamoto ang pagkainis at tinitigan niya ng matalas si Gozo habang hawak-hawak niya sa kanyang mga bisig si Mr. Sakamoto. Hinarap naman siya ni Shin upang maghanda sa nalalapit na laban, ngunit biglang umatake kay Gozo si Shishiba. Ginamit nito ang kanyang martilyo at buong lakas na inihampas sa mukha ni Gozo na nagdulot ng matinding impact. Dahil sa tindi ng atake, tumalsik palayo ang kalaban hanggang sa tuluyang itong bumangga sa kabilang gusali. Namangha si Shin sa lakas at husay ng atake ni Shishiba. Sinabihan ni Shishiba si Shin na agad nang umalis dahil mahalagang mailikas si Mr. Sakamoto sa ligtas na lugar at dagdag pa niya na iinis siya tuwing may mga tao sa paligid na nagpapasikip o nagpapagulo sa kanyang ginagawa. Agad namang sumunod si Shin sa nais ni Shishiba habang ibinaba na ang helicopter at binuksan ni Toramaro ang pinto sabay hinikayat sa kanila na magsimulang kumilos. Binuhat ni Shin ang wala pang malay na si Mr. Sakamoto sa kanyang likuran habang nasa harapan niya ang mag-ina ni Mr. Sakamoto naghihintay na sumakay sa helicopter. Habang tinutulungan ni Toramaro na maisakay si Hana sa loob ng helicopter, napansin niyang sobrang cute nito. Nang makaupo na si Hana, binati niya si Amane na agad namang ngumiti bilang tugon. Samantala, may naramdaman si Shin na isang kakaibang presensya at nang lumingon siya sa harap, nakita niya ang mga kasapi ng bagong JAA na may hawak-hawak na iba't ibang uri ng sandata. Labis na nabahala si Shin at sa lahat ng oras, ngayon pa talaga nagpakita ang napakaraming assassin. Ang pinuno ng mga assassin ay nagbigay ng utos na pasabugin agad ang kinaroroonan ni Mr. Sakamoto habang hindi na alam ni Shin kung ano ang kanyang gagawin. Ngunit bago pa man sila makapagpakawala ng atake, bigla silang sinugod ni Boiled at binato ng isang malakas na suntok na nagpalipad sa kanila palayok. Nasa tabi rin niya si Wu-Tang na walang tigil sa pagpapatok ng sunod-sunod na bala na labis namang ikinagulat ni Shin. Sinabi ni Boiled kay Shin na iwanan na lang sa kanila ang mga assassin habang pinaalahalahan niya si Wu-Tang na umalis na at anuman ang bawin nila, hindi naman talaga kasya ang lahat sa helicopter. Binanggit din ni Boiled na kung sakaling magising si Mr. Sakamoto, nais nitong iparating na ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na si Hard-Boiled ay gumawa ng isang malaking pabor para sa kanya. Nakasakay na si Shin sa helicopter at ito'y unti-unting umaangat sa ere. Sinabi ni Shin na hindi niya narinig ang sinabi ni Boiled dahil sa ingay ng helicopter.
Muling ipinahayag ng nais niyang ipabatid, mungit muli namang hindi ito narinig ni Shin. Nang tuluyan na silang makahalis, nakumpirma ni Shin na sina Netsuki at ang iba pa ay nakikipaglaban. Sinabi ni Amane na tama siya at sila rin ang dahilan kung bakit nakarating sila sa lugar na ito. Kinumpirma rin ni Shin na talaga bang may kaguluhan sa loob ng JAC at kasunod nito ay muli siyang naramdaman ng isang masamang pangitain. Ang masamang pangitain ay si Tanabata kung saan ito ay nasa itaas ng gusali at pinagmamasdan ang helicopter na sinasakyan ni Shin. Bigla niyang binali ang hawak nitong gitara at nilagyan ng bala na parabang baril. Pagkatapos ng paghahanda, itinuto niya ang kanyang gitara patungo sa helicopter at makikita ang isang bilog na nasa dulo nito. Habang muling ipinakita si Shin na nakatitig sa bintana ng helicopter, kausap ni Shin si Amane at humingi siya ng paumanhin dahil baka hindi na niya masilayan ang pagbangon ni Mr. Sakamoto. Nagtataka at naguguluhan si Amane habang marining sinabi ni Shin na sa kabila ng lahat, si Mr. Sakamoto lamang ang makapagbabaliktad ng sitwasyong ito. Labis na nabahala si Mrs. Sakamoto sa nais ipahiwatig ni Shin. Kasunod nito, biglang tumalon si Shin palabas ng helicopter hawak isang bakal na tubo. Sa kanyang ibaba ay naroon si Tanabata na tuluyan ng pinakawalan ang bala mula sa kanyang gitara na nagawang pigilan ni Shin gamit ang tubo. Pagkatapos nito, bumagsak si Shin kay Tanabata at inihampas ang bakal na tubo, ngulit hinarangan ito ni Tanabata gamit ang kanyang gitara. Nagbungguan ng kani-kanilang hawak na sandata at pinagmasdan ng isa't isa ng napapakatalas na parabang handa na silang magpatayan. Samantala, sa kabila, ipinakita si Mr. Oki at napansin niyang nagiging napapakaingayan na rin sa lugar na iyon. Kaharap pa rin si Mr. Oki si Nagumo at binanggit ni Nagumo na hindi lamang silang dalawa ang naglalaban. Mapapansin na hawak ni Mr. Oki ang kanyang sandata na may patalim sa dulo, habang ang sandata naman ni Nagumo ay isang Reaper. Inihampas ni Nagumo ang kanyang sandata sa kanyang harapan pababa habang naglalakad at marining sinabi na, "Anong sa tingin mo kung medyo magpakasaya na rin tayo, Mr. Oki? Wala nang saway, nararamdaman na natin ang tunay na lagay ng digmaan." Inayos naman ni Mr. Oki ang kanyang salamin at sinabi na talagang nakakainis ka lalo na't wala kang pasensya. Ipinakita rin ang nangyayaring laban sa iba't ibang lugar kung saan kaharap pa rin ni Shishiba si Gozo at sila ay nasa loob na ng gusali. Si Osaragi ay nakaharap sa sugarol na Torres at ang kapatid ni Shina na si Kipei ay nakaharap ang magkapatid na Seba na sila Mafuyo at Netsuki. Samantala, ipinakita si Boiled na magsisigarilyo. Sa kanyang likuran naman ay si Wutang na handang harapin ang napapakaraming assassin habang bakas sa mukha ni Atari ang matinding pag-aalala. So ayun na ang kabuuan ng video natin at kung nagustuhan mo ay huwag mong sanang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe dahil malaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.